Ngayon, mga boss chief amo, sir, dalihin na natin si Robin. Dakuin na natin si Robin Padilla, mga kababayan. Sandali, aalisin ko lang itong mga nandito sa screen ko. No? Tanggalin na natin si Katotnak. Tanggalin. No? Ang tanggalin na natin ito. No? Si Binoy tayo, mga bossing. Bakit ko nasabi na ginagamit lang nila ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan? Kasi nung nasa ICC na, ayun, panay tulog, kain, malamang nood ng TV. At doon po sa ICC, mga kababayan, meron po silang mga pinagkakaabalahan doon. Nakita ko nga may basketball court, merong mga kung ano-ano pa. At hindi naman talaga yung kulungan na nakaipon sila doon, etc., etc. No? Hindi yung parang preso sa Pilipinas. Mas swerte siya kay Buloyski kasi si Buloyski nandoon sa kulungan na may mga kahalong mga preso. Na pag si Harry Roque nahuli din po at umakyat yung kaso niya, mga bossing, doon din ang punta ni Roque. No? Ang dating Pangulong Duterte, naka-aircon, may TV, may sariling higaan. Kumpleto. Di ba? Hindi kagaya ng nasa Pilipinas ang dating Pangulong Duterte, makikita nyo, inaakay na, uugod-ugod na, tagilid na maglakad na gano'n Pero pinipilit pa din nila na sumama doon sa mga campaign rally nila. Bakit? Kasi walang manonood at walang pupunta doon sa mga campaign rally nila. 'Di ba? Tingnan niyo yung kay PBBM, yung sa alyansa. Dumog ang tao, 'di ba? Ang daming tao mga boss chief amo, sir. Yung sa kanila, wala na nga. Tapos wala pa si dating Pangulong Duterte. Allows na. Yung basketball court, hindi na mapuno. Baka sila-sila na lang yan. Sa susunod, Binoy, kapag nag-campaign rally kayo, baka sa na lang kayo, private area na lang kayo. Kayo magkwentuhan. Di ba? Ito po, mismong kay Robin Padilla, mga kababayan ng galing. Nakakulong. Nakakulong. Ito po, mga kababayan, nako. Magsasalita po ang number one senator ng Pilipinas, no? Mga bossing. Number one senator ng Pilipinas na nung nakausap si Coco Pimentel, nakadebatehan si Coco Pimentel, ang haba-haba po nung binasang libro. Ang ending sasabihin lang ni Pimentel, opo, ang ganda po niyan, ang haba po niyan, pero malayo po yan sa pinag-uusapan natin. Natawa na lang siya Di ba? At si Binoy din mga kababayan, yung kaisa-isang senador na anti-dynasty, pero okay siya sa tatlong Duterte na nandoon sa loob ng Senado. Kaya lang wala, hindi maganda ang naging reaction ng taong bayan diyan. Kaya wala, hindi natuloy, 'di ba? Pero kung nakita nila, wow, Duterte, ipapanal kung positibo ang nakita, malamang lahat ng Duterte tumatakbo ngayon sa senador, no? Game. Si Robin Padilla, number one senator ng Pilipinas. Alam nyo, mga kababayan, ito sa totoo lang, no, sa loob ng damdamin ko, sa puso ko, nahihiya ako kapag sinasabi ko yung number one senator ng Pilipinas. Ito ibig sabihin, kung yan ang number one senador ninyo sa Pilipinas, yung mga number 2 hanggang number 24 na senador, bugok na. Ibig sabihin, hindi naman kasi ganoon, mga kababayan. Di ba? Ibig sabihin, yung number 2 hanggang 24, mahina na. Di ba? Ganun yun Pag sinabing number 1 ka, ikaw yung pinakamatalino, ikaw yung nando sa tugatog, ikaw yung posibleng magrepresenta ng Senado. Kaso, mga kababayan. Sige, tuloy, game. Kailangan namin si Rodrigo Duterte. Kailangan daw nila si Rodrigo Duterte. Di ba? Kaso nakakulong nga. Sabi ni Sir Erwin Pellicer, akala ko isusulong niya ang federalismo. Hindi, kasi hindi sila yung nakaupo ngayon
Ngayon, yung aming number one crowd drawer, Ah. nakakulong. O ano gagawin namin? Oh, di ba? Ano gagawin namin? Nakakulong, ha? Kailangan nila si Rodrigo Duterte kasi yung number one na humahatak ng mga crowd nakakulong, wala doon. O ano mangyayari, Binoy? So, paano po ngayon yan? Hindi naman po kami milyonaryo, hindi naman kami bilyonaryo, wala pong pera. Hindi po ganun yun. Ano? Kung ikaw tumatakbo, lalo ngayon sa panahon po na meron ng mga social media, mga bossing, hindi mo kailangan yung sobrang milyonaryo, bilyonaryo ka para ganun. Pag narinig ng taong bayan yung iyong sinasabi, no? At yung mga plataforma de gobyerno mo at ikaw ay tumatakbo, umpisa yung kakalat, no? Pati ako nga, tingnan nyo, mga bossing, yung Heidi Mendoza, di ba? Hindi naman po, wala naman pong ganong kalaking makinarya yun. Ang nakikita ko nga ho, mga kababayan, may mga nagdo-donate lang ng tarpaulin sa kanya. Di ba? Tayo ho, umabot sa atin. Yung Heidi Mendoza, nangangampanya at ito ang kanyang plataforma at ito yung kanyang balak Tayo ho, wala naman tayong, kumbaga, wala naman tayong natatanggap sa kanya. Pero ano sabi ko? Sa simpleng kaparaanan ko, sa maliit na channel na ito, tutulong ako sa kanyang kampanya. Diba? Napapakinggan, nakikita ng mamamayang Pilipino kahit hindi ho ganun kadami yung nanonood sa akin, mga bossing, yung simpleng pagsalita ko at pagpapaintindi kung ano yung plataforma ni Heidi Mendoza, kahit po paano, nakakadagdag po. Diba? Kayo, ano yan, paano yan? Pag walang Duterte, talo na lagi. Ganon? Nakakulong nga. Dito po natin mapapatunayan, mga bossing, na talagang pag nasa Pilipinas ang dating Pangulo, gamit na gamit ng PDP. At panigurado ho ako, walang walang pahinga ang dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil lalo ngayon, 45 days ng kampanyahan. Diba, sabi ni Zorel Fernandez, I hope Heidi Mendoza win this coming election. She is a good candidate. Opo. Diba? Game, tuloy. PDP. Hindi po kami yung tipo na kaya namin magpatawag ng tao dahil may pera po kami. Dumadating po ang tao. So ano yun? Pagka nagpapatawag ng tao, may bayad, ganon? Yung pera? Hindi, ako naman, walang binigay sa akin. Pero, dito po sa maliit na channel natin, ini-endorse natin si Heidi Mendoza. Mga kababayan, di ba? Hindi laging kailangan ng pera. Kailangan iparinig ninyo yung plataforma ninyo sa bayang Pilipinas, sa mamamayang Pilipino.